everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Makuha kaya nila ang corona? Kung sino to at ano to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang pangmalakasang laban tayo ngayon. So ito na nga, grabe. Excited tayo dahil alam nyo sa totoo lang, itong taon na to ay malakas ang ating pambato. At in fairness, nakakuha tayo ng kandidata na possible na may uuwi nila ang international crown sa ating bansa. So, simulan natin syempre sa pambato natin sa Miss World Philippines, yes, na si Asia Rose Simpson. To be honest, yung iba sabing gano'n ako, nakukulangan sila sa styling, sa pasabog ni Asia. Pero etong mga nakaraang araw ay sunod-sunod na ang paandar ni Asia sa social media. At masasabi ko, in fairness, I saw the sign, di ba? So, masasabi ko na iba ang ating pambato sa Miss World ngayong taon na to. Sobrang ang ganda at alam mo yon, gusto ko yung ano niya, yung atake niya na hindi maingay sa social media, simple-simplihan lang yung atake, tapos biglang boom, pasabog, di ba? So parang alam niya kung ano ang laro na gagawin niya. At in fairness din naman kay Asia na may ibubuga talaga dahil beauty with the purpose naman talaga ang drama ng ate mo. At masasabi ko, etong si Asia ay possible na mauwi niya ang ikalawang corona sa ating bansa. Kasi gusto ko yung low-key niya eh. Yung alam mo yung simple, hindi sumasabay sa ingay. Pagkatapos alam mo tahimik lang pero pagdating sa competition, marunong at may ibubuga. Kasi yan yung pinatunayan niya sa atin noong during na lumalaban siya sa Miss World Philippines. Iba yung Miss World Philippines, iba yung Miss World. Pero kasi gusto ko yung ganong atake lang. Meron kasi mga kandidata na ang lakas-lakas magpasabog sa social media tapos wala namang ibubuga pagdating sa competition. So, mas maganda na yung nakikita ko kay Asia na simple lang pero alam mo may ibubuga. Alam mo kaya niya eh. Oo. Saka kung titignan mo sa Asia, in fairness kay Asia ha, matalino. Matalinong kandidata. Yung alam niya kung ano yung laro na pinasukan niya, di ba? So, hindi naman pupunta yan sa Miss World kung hindi niya alam, di ba? So, yon. So, malakas yung laban niya sa Miss World at excited ako kung ano ang ipapakita niyang atake, kung ano ang gagawin niyang talagang laban sa kompetisyon na to. So, yon. So, dapat ma-excite kayo kay Asia dahil may kakaiba talaga kay Asia na alam mo yun na simple pero alam mong kayang kumabog. So, ang tanong nga, siya na kaya ang susunod na Megang Young? O, di ba? So, abangan natin yan. Ikaw ba, naniniwala ka na may ibubuga sa Asia sa Miss World ngayong taon na to? So, i-comment below mo yan. Bukod kay Asia, syempre, isa na namang kandidata din ang talagang aabangan mo. Syempre, ang Miss Universe, di ba? Dahil si Bea Milan-Windorski, oh my gosh, talagang sobrang excited ako para sa Miss World. Kung na-excite sa Miss Universe, kung na-excite ako sa Miss World, na-excite din ako sa Miss Universe dahil alam ko ang laro ni Bea Milan-Windorski ay makakasabay talaga sa competition. Alam mo yon, yung parang iba yung caliber eh, iba yung ganda na ino-offer plus ando doon na
hindi lang siya basta-basta kandidata eh. Alam mong may puso. Oo. At alam natin na yung mga ganitong klaseng kandidata, yung mga dedication nila ng ganito, ayun yung nananalo, di ba? So, Pia Wurtzbach, di ba? Yung dedikasyon ni Pia Wurtzbach. And then, yung tahimik na naramdaman ko noon kay Pia Wurtzbach na, alam mo yung binabatikos lang siya ng tao, pero ando doon siya, yung focus na tinatawag, ayun ang meron kay Bea Milan-Windorski, di ba? Yung focus niya. Tapos, bukod doon, yung determination, yung parang katulad ni Catriona Gray na alam mo yon na parang ang gusto niya ay maipanalo ang laban para sa Pilipinas. So, yun din yung nararamdaman kong eksakto dito kay Bea Milan-Windorski. Magkaiba ang pagkatao, hindi kasing katulad ng atake ni Pia Wurtzbach itong si Bea, hindi rin kasing katulad ng atake ni Catriona Gray, pero yung similarity ng personality nila, ayun yung meron si Bea Milan-Windorski na pinagsamang Pia at Catriona Gray. Di ba? So, talagang may excite ka eh. Oho. Kasi nandoon na alam mo yung sincerity, alam mo yung dedication niya. Oho. So, syempre, hindi magiging madali para kay Bea Milan-Windorski ang pagsungkit ng corona sa Miss Universe. Sabi nga ganon, kung suswertehin, sabi nga, di ba, ni Gloria Diaz, kailangan may kaangkipat na luck, at yung kanyang destiny. Luck with destiny daw talaga dapat. And then ayun yung inaabangan natin na kung ganun nga ang mangyayari kay Bea Milan. But for now, masasabi ko, kaya ba ni Bea Milan makatungtong ng top 5? Yes, kayang-kaya. Kaya ba ni Bea Milan na umabot hanggang sa dulo ng competition? Ang tingin ko, yes, kayang-kaya. Malakas yung kumpiyansa ko sa kanya na parang, okay, mananalo tong Miss Universe. O, di ba? So, first runner-up na yung pinakamababang mararating yan. Tapos, pwedeng maging title talaga. But depende sa magiging laro. Siyempre, ang kalaban natin dito, hindi lang naman yung kandidata eh. Yung organization, no? Di ba? Kasi yung organization, hindi natin alam kung gugustuhin nga ba niya si Bea Milan-Windorski na maging Miss Universe niya. So marami tayong ikino-consider dito ngayon sa laban sa Miss Universe. Tapos sa Puerto Rico pag gagawin, alam naman natin ang mga Latinas na may alam mo yon, pag sa Latina County ginawa ang Miss Universe, talagang mga palaban yan mga yan. At hindi yan basta-basta papayag na Asia ang mananalo sa lugar nila. So, ayan yung abangan natin sa Miss Universe. Pero siguro, ang kailangan lang natin gawin ngayon ay ipagdasal at magtiwala. Pero yung sasabihin mo, malakas ba yung laban ng pambato natin? Both of Asia and Bea, malakas ang laban sa Miss World. So, deklarasyon, destiny, and then luck ang kailangan ng bansa natin para makuha ang corona. So, malapit na eh. Kumbaga parang ando doon na parang, okay, possible. Di ba? Ando doon na parang kakayanin. Kasi alam mong malakas yung kandidata. Both of them, parang masasabi ko, si Bea at saka si Asia, malakas. Perfect na candidates for the Philippines. Kasi nandoon nakikita mo pa din sa kanila yung pagiging Pilipina, yung finesse, yung beauty. Tapos ang pinakamaganda dito, yung kung paano nila pinipresent yung ganda ng Pilipinas. Alam mo mga nagsilakihan sila sa ibang bansa, pero makikita mo pa rin sa kanila kung paano nila iniingatan yung kultura, yung ating imahen bilang isang Pilipina. Di ba? At hindi basta-basta makikita mo yung pagiging confident, class, at saka yung elegance na tinatawag sa beauty na meron sila. Hindi sila yung basta-basta lang maganda pero pokpoke naman yung dating. Walang ganun eh. So, yung ganda nila talagang nandoon yung pagiging elegante. At higit sa lahat, hindi yung, alam mo yung takaw na takaw sa ng social media.
Si Asia, maraming nagrereklamo kay Asia, walang ingay. Pero alam mo yun, pag nagpasabog naman siya, talagang makikita mo, wow, ang ganda, wow, ang perfect. At alam niya kung ano yung laro, di ba? Kung iisipin mo. And then, pagdating naman dito kay Bea Milan-Windorski, ganun din. Simple, pero alam mong matapang. Alam mong kayang lumaban. Alam mong kayang sumabay. Hindi mo mararamdaman yung humble na tinatawag na, alam mo yun, na pinagmamalaki nila, oy, matalino ako, oy, magaling ako, oy, tignan mo ako. May mga kandidata ako nakikitang ganun na alam mo yun, yung parang sobrang angas. Tapos pagdating naman ng wala di ba? So yun, so nakakaloka. Ako ang akin kasi, hindi mo naman kailangan maging matapang dyan Ang kailangan mo, ipakita yung pagiging elegante ng isang Pilipina. At yung higit sa lahat, hindi mo kailangan mag-pretend, di ba? So ayun yung maganda doon sa nakikita ko kay Asia at saka dito kay Bea Milan-Windorski. Yung makikita mo sa kanila yung sincerity. Makikita mo sa kanila yung kung paano nila, hindi sarili lang nila yung gusto nilang kumbaga parang automatic na makikita mo sa kanila, ay itong mga kandidatang to, alam mong may aral, alam mong mababa yung kanilang loob. Yung ibig ko sabihin, alam mo na sincere sila sa ginagawa nila. Alam mo na gusto nilang manalo, not only for themselves, kundi para sa Pilipinas. Di ba? Ayun yung nararamdaman ko sa kanila Kaya gustong gusto ko yung dalawang kandidatang to Na alam mo na gagawin nila yung kanilang makakaya para makuha nila yung tagumpay para sa Pilipinas. Na alam mo itong mga kandidatang to, kung sakaling mananalo sila, talagang mapaproud ka at talagang alam mo yun, yung happiness mo manggagaling sa puso mo. Dahil wala kang naramdaman sa kanilang yabang habang nagko-compete sila. Nandoon lang sila sa part na parang alam mo yun, ginagawa nila yung best nila para manalo sa competition. Diba? So yun yung maganda dito sa dalawang kandidatang to. Kaya naniniwala ako na kaya talaga nila ipanalo ang laban natin sa Miss Universe at saka sa Miss World. Pero ikaw ang tatanungin ko, tingin mo makuha kaya natin ang corona ng Miss Universe at Miss World ngayong taon na to? Ito na kaya yung golden year ng Pilipinas na masasabi mo na special na year na to na dahil nag-dominant tayo sa Miss World at saka sa Miss Universe? Kasi hindi pa nangyayari yon. So, ito na kaya yun. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe. Please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.